Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ang pahayag ni Congressman Adjong tungkol sa hindi na daw dapat patakbuhin ang mga kandidato na may kaso sa Sandigan Bayan o kaya sa COA. Although wala siyang pinangalanan, parang si BP Sara ang kanyang pinapasaringan. Okay, update lang. Tuloy-tuloy ang ating fund drive sa ating Brave 14 Marines. Kahapon, nakapagpadala tayo ng 160,000. This is in addition sa nauna nang naipadala na 470,000. Kaya total na nating napadala is 630,000. Tuloy-tuloy pa rin ang panawagan kasi marami pang lalabas na warrant of arrest nila, kailangan nila ng pampiyansa at konting suporta para sa kanilang pamilya. So ito po ang GCash number natin, 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Okay, ito. Sa post ng Hello Pinas. Ito ang statement ni Congressman Adjong. Hindi dapat pwedeng tumakbo yung mga kandidato o politiko na may kaso sa Sandigan Bayan o may kaso sa COA. Ano ba ito naman si Adjong? Tanong, meron bang nakalagay sa batas o sa konstitusyon na kung may kaso kang naisampa, Sandigan Bayan at COA, ay hindi ka na pwedeng tumakbo? Ganun lang yun eh. Kaya kung may batas, edi huwag tumakbo. So anong dahilan ni Congressman Adjong na sinasabi niya dapat huwag nang patakbuhin? Ano sa tingin nyo? Takot? Takot na tumakbo yung isa dyan na may kaso sa Sandigan Bayan. Kasi si BP Sara may kaso sa Sandigan Bayan. May kaso rin siya sa COA, kailang wala pang mga final verdict. Ano ba naman yan? Basahin ko ang post ha. Iginiit ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson at Lanao del Sur Representative Adjong na dapat palakasin ang sistema ng mga partidong politikal. Okay yun. Sa isang panayam, sinabi na Adjong na dapat dumaan sa regular na pagpupulong ng partido ang pagpili ng kandidato upang masuri ang kwalifikasyon, kakayahan at karanasan nito. If we have that robust and strengthened political party through a convention, the ordinary people having that standard na hindi dapat pwedeng tumakbo yung mga kandidato or politiko na may kaso sa Sandigan Bayan or may kaso sa COA, that would be number one. There is self-imposed regulation in the party. So, hindi na makakatakbo. Yes, kung ang mga partido ang magsabi, why not? Aniya, sa ibang bansa, may mga kandidatong may kinakaharap na kaso na hindi pinapayagang tumakbo sa pamamagitan ng sariling mekanismo ng kanilang partido, kahit hindi pa pinal ang hatol. And that's what we've seen in other countries, like those who are facing charges, though it is not really final, the verdict, are disqualified from their own internal disciplinary mechanism of the political party. Okay naman pala ang rason niya. Okay, maalala ko, sa US, 2024, nandun kami, nagbakasyon kami na aking misis. Yun din yung presidential election nila. So bago yung election, si Donald Trump magkakandidato pa, sinampahan ng kaso. At convicted siya ng jury. I don't know how do I call it. Na meron siyang conviction eh. Kung ano yung kaso, parang perjury ata o pagsisinungaling, something like that. Ayun. Sabi ko nung
takot yung Democrats, takot sila kay Trump. Ayaw nilang magpresidente. Kaya yun, sinampa ng kaso at convicted naman. So anong nangyari? Nung nagkaroon ng convention yung Republican, pinagbawalan nila, hindi nila pinili si Trump dahil convicted na nga. Hindi! Siya pa ang mas lalong pinili. Nagkaroon ng labanan sa convention, overwhelming yung panalo ni Trump. Kahit na may conviction na siya sa korte, sa jury. I don't know kung alam ba ni Congressman Adjong itong pangyayaring ito. And then, to make the long story short, nanalo siya. Kaya presidente siya. Oh, ano yung sinasabi niya? Sino yung partido? Example, si VP Sara. Ano bang dadalhin niyang partido ngayong tatakbo siya? Hugpong? I don't know. Oh, sabihin na lang natin, PDP laban. Ang PDP laban, dahil lang sa may kaso sa COA at sandigan si VP Sara, sasabihin ng PDP laban, huwag ka nang tumakbo. We. Di ba masyadong halata si Adjong? Takot sila na magkandidato at manalo si VP Sara sa 2028. Bakit ganito ang kanyang pahayag? Di ba ongoing ang impeachment trial? Parang nakikita ko, wala silang confidence. Parang nararamdaman nila na matatalo sila sa trial. Nararamdaman nila na panalo si VP Sara. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi na dapat ma-disqualify. Ang mag-disqualify yung sariling partido. Ay nako. Congressman Adjong, tingnan natin ang nag-react ko. 7,100 ang nag-react. 6,700 ang tumatawa sa kanya. 256 lang ang nag-like. So percentage-wise, nasa 98% tinatawanan lang itong si Congressman Adjong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa balay ni Rizal An sa Kanahay nga tang sityo kalapat tagbagtala kag Bukidnon sumuna niyang itsura sa iyang atop nga boslot na yun. So kaulanan nini kung muulan mao nga iyan ning pulihan sa gihatag nga yero. So mo na gid ni ang iyang itsura tungod kay dugay naman gud ni nga so punduhan na gyud og ulan kung so muna ni ang gitabang nga yero nga kubok nga titis. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nindot na gyud nga lantawon. Pasalamat ko sa Ginoo o sa kadua o sa nagtabang sa sin aning sin na nagatag sa mua kay nakaatop na dili na jud ni maulan. Oh, so pila na to ka tuig ang inyong atop nga gipulihan? Dugay na to mga 3 years na to. So kuan na nabuslot na gyud. Nabuslot na gid kaayo. Kung wala dili pa jud ni maka atop kay kulang naman gid ang among kuan kita sa pagkaon pa lang kulang na gid kaayo. Oh, so naa na kay estudyante. Naa na So pila na kabuok imong estudyante? isa Ka buok. So wala na gid din yung budget sa pagpalit og yero. So taman ra gid sa kaon. wala na gid pang kuan sa hero pagkaon ra gyud. Salamat kaayo.